Hinukay na ang libingan na paglalagyan sana ni Kuya Val dahil nung ipinanganak ito ay wala na siyang buhay. Kasing laki lang daw ito ng bote nung siya'y lumabas at hindi na humihinga. Habang nasa sasakyan para iuwi ang labi ng batang si Val, ay biglang may himalang nangyari. Himalamang masasabi ang nangyari ay hindi naging madali para sa batang si Val ang buhay na meron siya ngayon. Wala ang isa niyang kamay at hindi siya nakakalakad ng normal kasama pa ang kapansanan niya sa mukha. Pero nung nakita ko si Kuya Val, para akong sinampal at natauhan dahil sa kabila ng kalagayan niyang ito, nananatili siyang positibo at lumalaban sa hamon ng kanyang buhay. Isang hamon para sa ating mga makakapanood na anumang bigat ng problema na ating pasan-pasan ay huwag tayong susuko at huwag bibitaw. Pinangukay na nga po ng libingan to eh. So habang nasa biyahe po kayo? Habang nasa biyahe po yung lola niya, yun po yung sumuka siya ng dugo. Hindi na po siya in-incubator kahit na konti. Dahil patay na nga po siya lumabas. Wala, may plano sa'yo si God. No. Hello Kuya. Kumusta? Anong pangalan mo Kuya? Anong pangalan mo? Mahiya po siya. Hello. Kumusta ka? Nakaya po. Oh, saan yung bahay niyo? Po. Ah, okay. Doon. Pwede ko ba kayong makamusta? Apa. Paano ka nagpupunta dito? Binubuhat niyo ba siya? Hindi po. Dito. Hindi. Paano ka nagpupunta rito? Pwede bang makita? Paano ka ano? O tara, kumustahin ko muna kayo ni Mama. Okay lang? Kaya anong oras kayo darating si Mama? Tanghali po. Ah, tanghali. Okay. May tao. Hello. Good morning po. Okay lang, pumasok? Okay, sige. Gusto ko sana kumustahin tong kapatid niyo po. Opo, kapatid po. Oh, si mama niyo po nasaan? Nagpapahitor na. Ano kaya oras dating niya? Maya-maya pa po. Tatawagan na lang po namin. Ah, sige po, pwede. Ayun. Ilan taon ka na? 10 po. Ha? 10. 10. Oh, okay. Kumusta ka naman? Nakaya po. Okay lang. Kadiksi ni Kuya, no? Ano pong pangalan ulit, Kuya? Dahil po. Si Kuya Val. Ano ba? Ilan ba kayong magkakapatid? Alam ko. 6 lang po kami. Bali mga step-brother lang po. Ay, step-brother lang. Ah, okay. Nakita ka ni Kuya August, kaya ako nandito. Nakita ka niya. Kaya gusto ko kumustahin ka. Ba't di ka nag-aral? Di ako aral. Ayaw mo bang mag-aral? Ako po. Bakit? Ba't ayaw mo mag-aral? Hindi ako nakagin. Ha? Hindi ako. Nahiya ka. Huwag kang mahiya. Ba't ka nahiya? Wala po. Wala lang po. Pero dapat huwag kang mahiya, no? Wala kang dapat ikahiya. Pare-parehas lang tayo, no? Akala ko kaya ayaw mong pumasok dahil nahihirapan kang magbasa. Pero marunong kang magbasa, Kuya Val. Magbilang, alam? Ito. Ano to? Alam mo to? Ako. Ano to? Kata po. Hindi. Itong letter. Eko. X. Ayun pala mo. Itong sunod.
Ano yun? T. Yan. Sunod. R. Susunod. Ano yung susunod? E. Okay. Susunod, alam na. Ano tong ano? Ito na to. M. Ay, ito na pala. Sige. Good morning. Ito na pala si nanay. Marunong ka bang kumanta? Sige nga, pasample nga. Guys, kakantahan po tayo ni Kuya Bal, no? Kanino mo inaalay yung kanta mo? Yung ilalahat ko, kagabi-gabi ako, araw-gabi ako. Yun lang. Okay, anong title no, Kuya Bal? Ewan ko to, sasabihin natin niya. Okay. Si nanay, anong pangalan ni nanay? Jennifer po. Si nanay Jennifer, ilang taon po? 44 po, ngayong 28. 44. Yung pong asawa niyo po nasaan? Nagtrabaho po siya sa Cebu, hindi na po siya bumalik eh. Nagtrabaho sa Cebu, hindi na ho bumalik. Mag 6 years na po. Ano pong nangyari kaya? Ba't hindi na po bumalik, nanay? Malaman po namin na minsan na tumawag siya, may pamilya na daw po siya. Kaya hindi na po siya bumalik sa amin. Hindi niyo ba napag-usapan, nay, kung bakit ganong bigla-bigla na lang kayong iniwan? Natanong ko naman po sa kanya, hindi naman po siya nang sabi niya, bahala ka na sa mga anak mo, may asawa na ako. Ganon-ganon lang? Iyak tuloy ako. Ganun po ang nangyari. Na ano po kasi sa pong anak namin, tapos yung bunso ko nga po, ganun pa. Marahirap po sa isang single parent na marami kang anak, nag-aaral. So ito pa nga po, meron akong anak na special. Pero kinakaya naman po. Kaya naman. Nataguyod ko na po sila simula nang iniwan kami ng papa niya. Anim po sila magkakapatid. Nabanggit po ni ate kanina na meron po silang step brother. Maglilibang buwan pa lang po kami magkasama. Wala po kaming anak. Anak po niya sa una, meron po. Yung dalawa. Okay lang, kuya, may camera. Anong pangalan, kuya? EG Boy. Ilan taong ka na, kuya? Magti-20 po buwan. 20. Tapos, Joshua po. si Kuya Joshua. Ilan taong ka na? 13. Si Kuya birthday bukas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kuya. Okay. Ate po yung panganay nyo na anak. Hindi po. Ay, meron pa. Pangatlo po siya, kuya. Pangatlo. Bali yung panganay nyo po na anak, nanay. Nasa nasa Kabanatuan po siya. Ilan taon po yun? 20 to 21. Tapos so yung sumunod? Nasa Maynila po, yun po ang katulong ko sa kanila. Para... Iniwan po kami ng papa nila. Yun na po ang nagpatuloy na magpaaral sa kanya at saka doon sa kapitan niya pang isa. Tapos ang sumunod po si ate na. Siya po. Anong pangalan ate? Erika po. Si ate Erika, ilang taon? 17 po. Nag-aaral? Kumusta yung mga module? Medyo mahirap po pero kaya naman. Yun ang importante. Kakayanin ng lahat para sa kinabukasan. Tapos ang sumunod, nanay? Nandiyan po sa labas. Ito na po yung pinakabunso. Si Kuya Bal po pala ang bunso. Okay. Mabalik po ako ng konti, nay. Bakit po kayo kaya iniwan sa tingin niyo po? Hindi ko rin po alam, kuya, kasi hindi naman ako nagkukulang bilang isang asawa. Baka po talagang sadyang ganun ng malayo siya sa amin, malayo siya sa akin. Baka doon niya nakita yung pag-aaruga ulit. Kasi malayo nga siya sa akin. Hindi ko kaya bago ho siya magpunta sa Cebu ay meron nung lamat yung ano nyo? Wala po, okay po kami Okay po nun lahat. mag-asawa po. Wala po kami nagiging problema kahit na yung sabihin mo ka po sa pang-araw-araw. Okay po kami, wala po kami problema, masaya po kami pamilya. Buhat po nung pag-alis po ni tatay, hindi na po bumalik talaga. Hindi na po. Hindi po siya nagbakasyon. Hindi po. Minsan lang po siya tumawag ng November 1. Yun lang po ang huli niyang tawag sa amin nung last November.
Kasi hindi na po ulit na ulit. Ang tawag niya sa akin noon, sabi ko, bakit ganun? Ba't hindi ka na bumalik sa atin? Ba't ano ka ng pamilya? Di ba marami tayong anak? Sabi niya, wala ka na doon, hayaan mo na ikayan, sabi niya. Basta bahala ka na sa mga anak mo. Bahala ka na sa mga anak mo, so hindi niya inaakong anak natin. Ano naman po niya, kaya lang yun ang salita niya sa akin, yung sabi niya, bahala ka na sa mga anak mo, hindi na ako babalik. Yun po ang huling salita niya sa akin. Yung sakit po hanggang ngayon, nasa ano ko pa rin kasi, siyempre po bilang nanay, masakit na hindi niya iniintindi yung mga anak niya. Sabi ko nga sa mga anak ko, kahit na minsan man lang tumawag siya, hindi ko kailangan ng suporta niya. Kasi pilit ko pong kinakaya buhayin sila. Hindi ko kailangan ng suporta niya, hindi ko kailangan ng pera niya. Yung balitaan lang naman niya yung mga anak niya, kung okay lang ba, hindi mo lang nagkakasakit. Wala pong gano'n eh. Yun lang po ang hinihiling ko, yun lang ang hinihiling ko sa kanya na kahit yung mga anak lang niya, hindi na pasali doon. Kahit nga po ito na lang, kahit yung malalaki, hindi na. Kasi ito po talaga ang importante sa akin. Kasi hindi po siya nakakalakad, ganun lang po siya. Wala po ito lang. Hindi ko na rin po inaasahan na kung gusto pa niyang makita yung mga anak niya. Pero biling ko sa mga anak ko, once na bumalik ang papa niyo, hindi ko kayo tinuturuan na magtanim na sama ng loob sa kanya. Dahil ama niyo pa rin siya. Nasa sa inyo kakuha desisyon kung gusto niyo sumama o kung saan mga siya pumunta, kung gusto niyo tumira sa kanya. Hindi po ako pumitutuloy. Ano ho yung gustong sabihin niyo sa asawa niyo? Sana kung mapanood naman niya to, kahit man lang sa mga anak mo, huwag na sa akin, o kahit naman lang kay Bel na lang. Kasi yung iba malalaki na kaya na nila, sarili nila. Ang inaano ko lang, yung anak nga namin ito, na halimbawa na lagi nga akong may karamdaman sa puso, hindi ko alam kung bukas makalawa, kukunin ako ng Diyos. Siyempre po, nag-aalala ko sa Kanya para walang magbabantay sa Kanya. Yun lang. Kung mapanood mo naman to, sana kahit kumustahin mo lang ang mga anak mo. Okay na sa akin yun. Di ako mihingi na kahit na ano. Napatawad niyo na ho siya? Hindi po eh. Masakit eh. Hindi ko po nasa isip ko na kahit na makita siya, parang ayaw ko po eh. Maliliit pa po kasi lalo na itong iniwan niya. Nagagatas pa siya. Paano niyo po napaglalabanan lahat ng sakit, ng hirap? Kinakaya ko po para sa mga anak. Para sa mga anak ko po kahit anong hirap, kahit anong trabaho, basta't sa mga anak ko gagawin ko po. Kaya nang iniwan niya ako, lahat ng trabaho, labandera, yung nagbabantay na may sakit sa ospital, na walang magbabantay na pamilya, ginagawa ko po yun araw at gabi para sa mga anak. So sa ngayon po, ano yung ginagawa niyo para... Nanahi po ako. Okay. Ano pong gusto niyang sabihin kay Kuya Bal sa bunso niyo pong anak? Sana lagi siyang malusog at mabait at sana huwag siyang magkakasakit kasi pag nagkasakit po kasi siya talagang grabe. Kaya kahit po ano gagawin ko para sa kanila magkakapatid. Ano po yung lagay po ni Kuya Bal ngayon? Okay naman po siya, hindi na siya nagkakasakit. Ganyan lang po siya. Simula po nung mag 7 years old siya, hindi na siya minsan man lang nilalagnat o wala lang po. Nung pina-check up niyo po, anong sabi ng doktor? Normal po siya sa lahat. Yun nga lang po yung bibig niya, tsaka yung hindi siya makalakad, yung kamay niya. Pero po sa pag-iisip, normal po siya lahat. Nung dapat po ipapasok ko siya sa pag-aaral, kaya lang siya naman po ang ayaw niya. Kasi nahiya daw po siya. Nahiya daw po kasi siya pumasok. Ba't di nyo in-explain sa kanya nanay na hindi ho siya dapat mahiya? Tsaka sa public po, hindi po siya tinatanggap dito sa ano. Kailangan daw po sa special na eskwelahan. Bakit? Kailangan daw po sa special na eskwelahan. Okay naman po, yung kamay lang yung wala. Hindi ko po ano kailangan sabi nila na sa bayan ay ka-eskwelahan daw nung para sa mga... kaya lang po malaki ang bayad. Kaya hindi ko po kakayahan kasi sa trabaho ko po, sa pagkain lang. Kailan naman po yung huling check-up po ni Kuya Bal? Nung pina-check up po kami ni Mayora sa Maynila, nung patahi po siyang bibig. So ano na po to? Okay na, napatahi na po nito. Kaya lang po, ang diferensya ay inunat lang siya papunta sa ano niya. Nung matanggal po ang pagkaunat, bumalik po siya dati. Yung kabila lang po ang kumapit ng kaunti.
Opo. Ito po, hindi na daw po ito yung dito, hindi na po masasara Matatahi to. daw po. Kaya lang yun dapat ngayon nung bago mag-pandemic, ulit na naman po kami magpapacheck up. Kaya lang nag-pandemic na po, kaya hindi na siya na ulit. Lumabas po siya is, ano na po, wala na po siyang buhay. Paano, nanay? Wala na po siyang hininga nung lumabas siya. Opo. Kaya ang ano sa amin sa Malolos, doon sa biyanan ko na ilabas na po kasi kagad para hindi na siya tubusin sa loob ng ano, dahil wala na po nga siyang hininga, patay na po siya. Nung pagdating po ng bus, sabi ng biyanan ko, bigla raw itong sumuka ng dugo. Pagsuka niya ng dugo, yun po, nabuhay na ulit siya, hindi na siya binalik sa ospital. Ganon? Pinahukay, Kinalabutan ako. pinahukay na nga po ng libingan to eh. Dahil bago umuwi ang biyanan ko, tumawag siya doon sa uwi ko na ika yung anak ng kapatid mo, yung magkakay na ika kayo ng lilibingan. Kasi ililibing na nga po. Gaano katagal yung wala siyang buhay? Nasa bus na daw po siya nung... So pinanganak niyo po, Wala na po siyang buhay. walang buhay. Wala po. So habang nasa biyahe po kayo, Habang nasa biyahe po yung lola niya, yun po yung sumuka siya ng dugo. Hindi na po siya in-incubator kahit na konti. Dahil patay na nga po siya nung lumabas. may plano sa'yo sikat. No. Kasi biyanan ko na po ang nag-alaga sa kanya. Talagang napakaliit po kasi niya nung mabuhay siya eh. Talaga pong parang bote lang ng gin. Tapos ang daddy niya po, yung para sa drops lang. Isang patak bawat minuto. Yun lang po ang daddy niya, bawat minuto isang patak. Ano ho yung pakiramdam nung nalaman nyo na nabuhay ho siyang Hindi ano ko po pa? kasi nakita siya nung ilinabas siya kasi cesarean po ako nung ilinabas sa kanya eh. Oo nga no. So Nung tulugo malaman kayo. ko kung nanganak na ako, wala na nga po sa ospital rin. Dahil inuwi na nga daw po, dahil may ganun nga daw po ang nangyari. Ano po? Nakita ko lang po siya nung lumabas na ako ng ospital. Opo. Itong mga paa niya po daw, anong kondisyon po ng paa ni Kuya? Ang ano po nila, yung pinakatuhod daw po ay Pilipet. Mm. Parang dito siya napunta sa may lakalakan niya. Ah. Kaya hindi po siya naitutupi. Oo. Pero ang liksi ho niya. Opo. Ang liksi niyang gumalaw. Mabilis po siyang kumilos. Oh. Kuya Bal? May gusto ka bang sabihin sa akin, Kuya Bal? Ano yung gustong sabihin? Thank you po. Thank you. Saan? Thank you dito. Pagpunta ko dito, salamat. Wala ka bang gustong pabili sa akin? Anong gagawin mo sa cellphone? Nagagawin ako. Ganyan man yung paa mo, pero nakita ko kanina napakamasayahin mo, maliksik ka. So tama yun, no? Maging masaya ka lang araw-araw. So ano yung gustong sabihin sa kapatid? Lagi lang po siya magpapakabait, tsaka wag po siya masyadong pasaway. Ala, pasaway ka daw. At tsaka po lagi niya pong alagaan sarili niya. Basta ano lang, maging masiyahin lang kayo araw-araw, no? Kay nanay, ano yung gusto mo sabihin kay nanay? Sa mama ko po, thank you po kasi lagi po siyang nandiyan para sa amin. Hindi po siya napapagod na mahalin kami. Kahit na may mga bagay kami nagagawang masama, hindi po siya nagagalit. Mahal na mahal po lagi siya. Bilang ganti siguro ate sa ating mga magulang, sa kanilang sakripisyo, malaking bagay yon na makatulong tayo sa gawaing bahay. Huwag ngang pasaway, bawasan, tapos alagaan si Kuya Bal, no? At siyempre higit sa lahat, pagbutihan natin yung pag-aaral natin. Anong gagawin mo dun sa cellphone? Baka manliligaw ka lang. Dito. Hindi. Nagagawin ako. Ha? Wag mag-ML. Okay lang ba bibili ka ng cellphone pero pang educational yung ida-download mo, yung mga ABCD, 1, 2, 3, ganun yung ida-download, okay lang? Babalik ako para doon, ha? O gusto mo ako na lang bibili para doon? Ako na lang. Tapos yung wheelchair. Okay, sige, babalik ako para doon sa wheelchair tsaka sa cellphone. Okay?
Welcome, welcome. Para mapasaya man lang namin ikaw, no?